Pag-usapan natin ngayon yung nakakatawang kaganapan sa Senate ngayon. Habang si Alan Peter Cayetano ang Senate President. Pag-usapan natin ang Blue Ribbon Committee. Sino ba ang dating Blue Ribbon Committee? Senator Ping Lacson, di ba? So ito na. Medyo nakakatawa at parang nakakaloko lang talaga ang mga nangyayari sa ngayon kasi Blue Ribbon Committee ay naging chairperson nito sa ngayon si Senator Pia Cayetano. Then Vice Chairperson, mas nakakatawa sa sitwasyon ngayon kasi si Jinggoy Estrada at Senator Marcoleta. At lalo mo kayo magtaka kasi yung committee members, alam nyo ba kung sino? Okay, Senator Jesus Codero, Robin Padilla, Senator Amy Marcos, Senator Bungo, at yung magkapatid na Villar. Di ba? So, bakit nasabi ko nakakatawa? Kasi Blue Ribbon Committee, ito ay isang panel na mag-iimbestiga sa mga maanumalyang gawain ng mga public servant. Katulad nila, mga senador, kongresista, mga politiko, at yung mga ibang sangay ng gobyerno, yung mga anomalya, sila yung mag-iimbestiga. Sila talaga yung mag-iimbestiga in aid of legislation. So, sa mga taong to, na sila yung mga nakaupo sa panahon ngayon under Senate President Alan Peter Cayetano, sino ba ang mga to? Diba, Senator Jinggoy Estrada, may kinakaharap na kaso. Si Rodante Marcoleta, isa sa mga ibinulgar na ni Senator Ping Lacson na pinaghandaan ng 500 million. Ayan, may pirma pa, no? Ni Yosek Cabral. So, yan, kaya nagkalagkakagalaite. Saka pinipilit nilang sila talaga yung humawak ng Blue Ribbon kasi nga, siyempre, may mga anomalyang gawain, mga katiwalian na sa mga proyekto ng DPWH. So, yung mga involved to, sila yung mga taong ibinulgar din ni Yosek Bernardo. Oo na. Then, the district engineer, former district engineer ng Bulacan, na si Alcantara. Then, Adi, Assistant District Engineer, Bryce Hernandez. So, ito yung mga tao, like Jesus Codero, ibinanggit din ni Yosek Bernardo. Oh. Wait nga, i-make sure nga natin kung si Yosek Bernardo o Leonardo. Okay, Yosek Bernardo pa. Yosek Bernardo talaga. Then, District Engineer, former District Engineer ng Bulacan, na si Henry Alcantara, then Bryce Hernandez, yung ating Assistant District Engineer ng First Engineering ng Bulacan, DPWH. So, no? Ang nakakatawa kasi, itong mga to yung nilagay sa panel na mag-iimbestiga sa mga ganitong usapin. Di ba? Yung mga katiwalian ng ganyan, Blue Ribbon Committee, sila yung mag-iimbestiga, samantalang sila yung kinakasuhan sa mga itong issue. Sila yung mga kumakaharap sa ganitong kaso, din sila rin yung mag-iimbestiga sa sinampa sa kanila or sinasangkot sa kanila, no? Ano bang maaasahan ng taong bayan pag ganito na ang mangyayari sa Senate? May mapapala pa ba tayo bilang isang mamamayan at umaasa sa mga to na magkakaroon ng magandang progresong investigasyon nasa flood control kung sila yung nandyan? May magagawa ba silang batas o na magkapagpapabago para maging maayos at maghigpit na maghihigpit sa kung paano gagamitin yung mga pondo ng DPWH? Diba kung sila mismo yung mga taong kinasuhan or isinasangkot sa ganito mga anomalya tapos sila rin yung mag-iimbestiga, diba napaka hindi makatuwiran, talagang nakakainit ng ulo, pero wala tayong magawa kasi sila yung majority, sila yung masusunod. So, makiusap na tayo sa minority na gumawa ng paraan para mabago yung sistema, di ba? Simula sa ngayon hanggang sa mga aasa tayo na lalabas yung subpoena laban kay Senator Jinggoy Estrada dahil sinampahan na nga ng graft and plunder case ng ombudsman, no?
Then, so marami pang mga susunod. So sabi nga, halos sabi ni Senator Amy, di ba, na iniisa-isa sila, mauubos yata sila ng kaso. So isa nang ibig sabihin nun, walang maayos sa majority senators. Kasi unang-una, ang administrasyon ngayon, hindi basta-basta nagsasampa ng kaso hanggat hindi na matibay ang ebidensya na hawak nila. Kasi talagang pinahihinog nila. Maingat na maingat sila sa pagsampa ng kaso sa mga politiko na to. Kaya, paano tayo magtitiwala na ngayon sila yung Blue Ribbon Committee, sila yung mag-iimbestiga sa mga kaso, sa mga anomalyang sila mismo ang involved, diba? Medyo nakakatawa to. Pero yung Robin Padilla, haharap din sa obstruction of justice. Marcoleta, Vice Chairperson, yung mahambog nating abogado, masyado madaldal, na nagpahamak sa kanyang sarili sa pagiging maingay niya siya mismo, tapos isinisisi sa administrasyon na parang binabraso siya. Eh siya mismo ang naglalantad ng kapahamakan niya, no? Naglantad ng kapahamakan niya. Then, Senator Jesus Cordero. So, ito nga kasi, parang Senator Pia Cayetano lang ang medyo walang kakaharaping kaso maliban dun sa nabasya sa pag-iiyak niya sa dramang We Are Under Attack na, di ba, sa Senate. Yung alam naman natin na yung pamamaraan ng pag-take over nila sa Senate presidency or gusto nila maging majority, pagkuha nila ng majority seats ng Senate ay para may mga mapagtakpan na para sa kanila mga sariling kapakanan. And then, hindi rin natin maikakakaila na si Senator Alan Peter Cayetano as a Senate President ay talagang loyal sa mga Duterte. Duterte senators itong mga to, no? Hindi natin masasabi na panig sa taong bayan sila naglilingkod, kundi talagang magugulat ka sa mga actions nila na pinipilit na ituwid yung mga baluktot nilang katwiran. Lahat ng ginagawa nila ng katwiran, yung mga issue na mali, pinipilit nilang ituwid, no? Yan, di ba? Senator pa to. Siyempre, senador, kahit paano. Dahil kaalyado nga nila, so yan, naobligang lumabas para makuha yung majority seats nga, para makagawa sila ng paraan para nga sa mga ganitong problema, maisalba pa nila ang kanilang mga sarili. Kung ito na yung huling alas nila, pinakahuling plano, pero talagang bumalpak pa rin. Ano? Kasi ganyan nga, doon na-realize ni Senator Bato na talaga nga, totoo yung warrant of arrest ng ICC. So, nanatili siyang tahimik at nagtago na. So, ang tanong, mahuhuli kaya Senator Bato? May idadala kaya ito sa ICC? So, wala tayong makita nga dahilan pa. Maaninag na rason na mahuhuli si Senator Bato. Dahil, syempre, alam naman natin na PMA year yan, naging PNP chief. So, syempre, kahit papano, may marami pa rin mga kaalyado yan, kahit mga kasama niya dati sa kapulisan, makakapagtago at makakapagtago yan. Yun talagang katotohanan dun, no? Then ito si Senator Robin Padilla, ayan, obstruction of justice ang ikakaso ng CIDG sa base doon sa kamerang nahuli sa kanya na siya yung sakay kay Senator Bato para makalabas ng Senate. Dahil Senator Bato ay under custody pa ng time na yon, na pinakiusap nila sa NBI na ayan, respeto ang Senado, under custody nila Senator Bato, pero pinakawalan nila. So, ayun na. Ito bang mga tao na to ang mag-iimbestiga sa mga ganitong mga kapalpakan na galawan ng mga politiko? Sila. So, ano maaasahan natin bilang taong bayan? Wala. Kaya yun. Diba? Sinishare ko lang na ang Blue Ribbon ngayon ay sila-sila. Sila-sila yung mag-iimbestiga sa mga anomalyang problema ng gobyerno na sila mismo ang sangkot. Di ba?